Huwag mong iyakan ang pera ng anak ko, Teresa. Alam kong matagal niyo nang pinaplano ng kapatid mo na ipitin si Elias para kayo ang makinabang sa pinaghirapan niya sa abroad, sa gitna ng mataong palengke ng Bulacan. Ang malakas na sigaw na iyon ay tumama sa tainga ng lahat ng naroroon na parang latigo. Lumuhod si Teresa sa maruming sementadong sahig habang mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib ang reseta ng mga mamahaling gamot. Ang swetbaysay mga kapitbahay at nagtitinda ay tila mga matatalim na sumasaksak sa kanyang huling natitirang dangal. Ang kanyang hiya ay parang apoy na sumusunog sa kanyang mukha, ngunit mas mabigat kaysa sa kahihiyan, ang takot na baka hindi na umabot bukas ang kanyang nakababatang kapatid na si Maris, na kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan sa loob ng ICU. 5 taon siyang nagtiis na tawaging matandang dalaga at walang marating sa buhay dahil inilaan niya ang buong kabataan sa paghahanap buhay bilang labandera at nagtitinda sa maliit na sari-sari store para lang maitaguyod si Maris pagkamatay ng kanilang mga magulang. Si Maris ang nag-iisang kayamanan niya sa mundong ito, ang batang pinag-aralan niya ng mabuti at ipinagmalaki sa buong barangay. At ngayong umuwi na si Elias, ang lalaking matagal nang ipinangako para kay Maris pagkatapos ng 5 taong pag-a-abroad sa Saudi Arabia para kumita ng pang-araw-araw at pangkasal, ang tanging sumalubong sa kanyang pagbabalik ay ang puting kurtina ng ospital at ang mga makinang bumubuhay sa humihinang tibok ng puso ng kanyang kapatid. Sinubukan niyang maging matatag. Ngunit ang bawat patak ng pawis at alikabok sa palengke ngayong hapon ay parang sumasalamin sa kanyang matinding pag-iisa. Si Aling Brenda, ang ina ni Elias, ay walang awa na binuweltahan siya sa gitna ng publiko, pilit na dinudumihan ang pangalan ng kanilang pamilya para lang pagtakpan ang sariling konsensya at pagdudahan ng kanilang pagkatao. Wala kayong alam, Aling Brenda. Ang nanginginig na bulong ni Teresa sa sarili habang pilit siyang bumabangon sa putik at alikabok ng sahig. Ayaw niyang lumaban ng sigawan o magmakaawa sa taong sarado ang isip sa galit. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang reseta sa kanyang kamay ay nangangahulugang buhay o kamatayan para kay Maris. Hindi niya hahayaang sirain ng galit ng matanda ang natitirang oras ng kanyang kapatid. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang kupas na palda at hindi na lumingon pa sa mga matang ng huhusga at nagbubulungan sa paligid. Tumakbo siya sa abot ng kanyang mga kakaya papunta sa sakayan ng jeepney. Ang kanyang hininga ay kapos na kapos habang iniinda ang sakit ng tuhod na sumasakit sa bawat hakbang. Sa kanyang isip, ang tanging pangalan na paulit-ulit na naglalaro ay si Maris. Ang bunsong inalagaan niya parang sariling anak, ang nag-iisang liwanag sa madilim nilang nakaraan. Bakit ganito kabigat ang pagsubok? Bakit kailangang sa araw pa ng pagbabalik ng kasintahan nito mangyari ang lahat? Nang makarating siya sa pinto ng Provincial Hospital, basang-basa na siya ng pawis at malamig na simoy ng hapon. Ngunit bago pa man siya makahakbang papasok sa puting pasilyo patungo sa ICU, natagpuan niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo roon. Si Elias. Ang matipunong katawan ng lalaki na dati ay puno ng sigla at pangarap ay mukhang sabog pagod at gulong-gulo. Nakatayo ito, suot ang jacket, na galing pa sa biyahe, hawak ang lumang maletas sa isang kamay at nakatingin sa kanya ng may mga matang puno ng katanungan, sakit at pagkalito. Nakita ni Elias ang hitsura ni Teresa, ang putik sa kanyang sapatos, ang luha na natuyo sa kanyang pisngi at ang nanginginig nitong mga kamay na hawak ang reseta. Teresa, bakit nasa ICU si Maris? Ang basag at nanginginig na tanong ni Elias. Ang boses nito ay pilit na pinipigilan ang pag-iyak, puno ng matinding pagkabigla mula sa mahabang biyahe at sa sinapit ng kasintahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang pagbagal ng oras. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang umiyak sa balikat ng lalaking dapat ay pakakasalan ng kanyang kapatid. Ngunit naalala niya ang huling hininga ng kahilingan ni Maris bago ito nawalan ng malay na huwag hayaang masira ang kinabukasan
ni Elias. Dahil lang sa sirang puso ng isang babaeng walang kasiguruhan ng buhay. Elias, dumating ka na pala. Ang mahina at putol-putol na sagot ni Teresa pilit na pinatatag ang kanyang boses kahit parang pinipiga ang kanyang lalamunan. Bago pa makapagsalita si Elias or makapagtanong pa ng mas malalim, isang pamilyar at matinis na boses ang pumutol sa tensyon sa tahimik na pasilyo ng ospital. Mula sa likuran ni Elias, lumitaw si Aling Brenda na hingal kakahabol, kasama ang ilang usisera mula sa barangay na nag-aabang ang eskandalo. "Huwag kang maniwala dyan, Elias," ang sigaw ng ina na nagsumiklab sa galit habang dinuduro si Teresa. "Ginagawa ka lang nilang gatasan, matagal na nilang alam na may malubhang sakit ang kapatid mo pero tinago nila sa'yo para sa pilitang magpakasal at makuha ang pera mo para sa pambayad sa ospital." Napatulala si Elias. Ang kanyang tingin ay dahan-dahan na lumipat mula sa kanyang ina papunta kay Teresa. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa at sakit, nagtatanong kung totoo ba ang mga salitang ibinato ng sarili niyang ina. "Teresa, totoo ba? Nalaman ba nilang may sakit si Maris noon pa man?" Ang mariing tanong ni Elias, ang boses ay puno ng pait at pag-aalinlangan. Ang mundo ni Teresa ay parang gumuho ng tuluyan sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. "Teresa, totoo ba? Nalaman ba ninyong may sakit si Maris noon pa man?" Ang tanong na yun ay parang bubog na bumaon sa dibdib ni Teresa. Sa loob ng puting pasilyo ng ospital, ang ilang usisera ay nakatutok sa kanila. Pilit na kinuha ni Elias ang kanyang braso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa desperasyon na marinig ang katotohanan mula sa babaeng pinagkakatiwalaan niya. "Elias, hindi ngayon," ang pakiusap ni Teresa habang pinipigilan ang nanginginig nitong boses. "Nasa loob si Maris. Nag-aagaw buhay siya, wag dito." "Yun na nga, Teresa, bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit kailangan pang mangyari ito bago niyo sabihin sa akin?" Ang galit na boses ni Elias ay napilitang ibaba ng sulyapan niya ang tinted na salamin ng ICU. Ang kanyang mukha ay basol na sa luha at pagod mula sa biyahe. Subalit ang pinakamasakit ay ang binhi ng pagdududa na itinanim ng kanyang sariling ina. Mula sa dulo ng pasilyo, si Aling Brenda ay patuloy pa rin sa pagbubulong at pag-akyat baba ng kilay habang hila-hila ang isang kapitbahay. "Nakita mo na mga sinungaling ang mga iyan. Sinasabi ko na nga, ba't may binabalak na masama ang magkapatid na iyan sa anak ko?" Rinig na rinig ang boses ng matanda, sinasadya nitong iparinig kay Elias para lalo itong mapaniwala. "Nay, maawa naman kayo." Ang sigaw ni Elias sa kanyang ina nang may halong pakiusap at galit. "Pwede ba umuwi muna kayo? Huwag ninyong dagdagan ang pasakit namin dito." Napakunot-no si Aling Brenda, halatang nagulat sa unang pagtaas ng boses ng kanyang panganay laban sa kanya. Ngunit sa halip na tumahimik, nag-irap ang matanda at hinila ang kasamang usisera palabas ng gusali sabay banta ng, "Sige, magsama kayo. Tignan natin kung saan kayo kukuha ng pambayad sa mamahaling ospital na yan ng walang pera." Nang mawala ang anino ng ina, na balot ng mabigat na katahimikan ang pagitan nina Elias at Teresa. Naupo si Teresa sa bakal na upuan sa labas ng ICU, ang kanyang mga kamay ay magkayakap ng mahigpit sa kanyang tiyan, na tila pinipigilan ang kirot ng kanyang sariling katawan. Umupo si Elias sa tabi niya, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. "Teresa, pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit masakit, gusto kong marinig galing sa'yo." Ang mahinang pakiusap ni Elias, na wala na ang galit sa kanyang tinig na palitan ng isang malalim na pighati. Huminga ng malalim si Teresa, pinahira ng mga luhang patuloy na pumatak sa kanyang pisngi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elias, ang mga matang minsan ay puno ng pangako ng isang magandang hinaharap. 6 na buwan na ang nakararaan nang malaman namin ang tungkol sa sakit sa puso ni Maris. Panimula ni Teresa, ang boses ay basag, ngunit malinaw. "Nag-collapse siya noon habang nagtitinda sa palengke. Dinala ko siya sa doktor at doon sinabi sa amin na lumalala na ang kanyang balbula sa puso. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon.
Natahimik si Elias, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin agad? Bakit hindi kayo humingi ng tulong? Dahil si Maris ang nagmakaawa sa akin, Elias. Ang nanginginig na sagot ni Teresa habang bumabalik sa alaala niya ang mukha ng kapatid na umiiyak sa banig ng sakit. Araw-araw kang nagtatrabaho sa mainit na disyerto ng Saudi para lang tuparin ang pangarap nating magkabahay at magpakasal. Ayaw niyang masayang ang 5 taon ng sakripisyo mo. Sabi niya, ate, huwag mong sasabihin kay Elias. Hayaan mo siyang bumalik nang may pangarap. Huwag mo siyang pabalikin para lang maging tagabayad ng ospital ko. Inisip niya ang kinabukasan mo kaysa sa sarili niyang buhay. Napatulala si Elias. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang libu-libong karayom. Ang lalaking akala ay siya ang nag-iisang nag-alay ng sakripisyo para sa relasyon na yon ay natauhan na. Ang babaeng mahal niya ay mas matindi pa ang isinakripisyo ang kanyang sariling hininga para lamang hindi siya maperwisyo. Ang tanga ko. Ang bulong ni Elias habang bumagsak ang kanyang mga luha sa sementadong sahig. Ang tanga-tanga ko dahil nag-abroad ako para magpayaman. Pero huli na nang malaman kong unti-unti na palang namamatay ang babaeng pinakamamahal ko. Inabot ni Teresa ang nanginginig na balikat ni Elias at marahang pinisil ito. Hindi ka tanga, Elias. Mahal ka lang ni Maris kaya ginawa niya iyon. At ngayon na narito ka na, alam kong lumalaban siya sa loob dahil alam niyang nandito ka na. Tumango si Elias, ang kanyang ekspresyon ay muling nagbago mula sa pagdadalamhati patungo sa isang matibay na desisyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. Tama ka. Kailangan nating iligtas si Maris, ang determinadong wika ni Elias. Huwag kang mag-alala, Teresa. May ipon ako. 5 taon akong nag-isolate sa sarili ko sa ibang bansa para dito. May sapat tayong pera sa joint account namin ni nanay para bayaran ang operasyon at ang deposit ngayon din. Nakahinga ng maluwag si Teresa kahit papaano. Sa wakas may liwanag na sumilip sa gitna ng madilim na unos. Agad na nagtungo si Elias sa billing counter ng ospital upang asikasuhin ang pagbabayad gamit ang kanyang ATM at joint savings card. Kasama niya si Teresa na nag-aabang sa gilid ng mesa ng cashier. Sinaksak ng cashier ang card sa terminal at ininput ang mga kinakailangang detalye para sa deposit ng ICU at paunang bayad sa gamot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ang mukha ng cashier ay lumitaw ang pagtataka. Kumunot ang noo nito habang paulit-ulit na tinitingnan ng screen ng computer. Sir, may problema po ba sa card? Ang tanong ni Teresa nang mapansin ang pagbabago sa reaksyon ng tauhan ng ospital. Tumingin ang cashier kay Elias nang may pag-aalinlangan. Sir Navarro, paumanhin po pero hindi po ma-process ang transaction. Ang sabi po sa sistema, ang joint account ninyo ay wala na pong sapat na pondo o kaya ay naka-freeze na po ang mga transaction dahil na-withdraw na ang halos lahat ng laman nito kahapon. Napatulala si Elias. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at ang dugo sa kanyang mukha ay biglang umakyat. Anong ibig mong sabihin na walang pondo? Tanong ni Elias. Ang boses ay bahagyang tumaas habang nakatitig sa mukha ng cashier na namumutla sa kaba. Magkano ang natitira? Imposible 5 taon akong nagpakahirap sa disyerto para ilagay ang perang iyon dun sa joint account namin ni nanay. Mabilis na nagpindot ang cashier sa keyboard, pilit na pinapakalma ang sarili sa tensyon. Sir, tingnan niyo po ang transaksyon kahapon. May nag-withdraw po ng 500,000 piso, halos buong laman ng account. Isang beses lang po tinanggal at ginamit ang pirma at ID ng co-owner si Aling Brenda Navarro. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Elias. Napatulala siya habang ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang utak. Sinanay si Aling Brenda ang nag-withdraw ng halos ₱250,000 kahapon habang siya ay nasa eroplano pa pabalik ng Pilipinas. Habang nag-aagaw buhay si Maris sa ICU, kinuha ng sarili niyang ina ang perang pinaghirapan niya ng walang paalam. Nanginginig ang mga kamay ni Elias habang kinuha ang kanyang telepono.
Tiningnan niya si Teresa na nag-aabang sa gilid, ang mga mata ay puno ng pag-asa na unti-unting napapalitan ng matinding pangamba. Elias, anong nangyari? May problema ba sa pera? Tanong ni Teresa, basag ang tinig. Hindi agad nakasagot si Elias. Pakiramdam niya ay pilit na sinasakal ang kanyang lalamunan. Ayaw niyang aminin kay Teresa na ang perang dapat ay magliligtas sa buhay ni Maris ay ninakaw o ginamit ng walang pahintulot ng sarili niyang ina. Ngunit huli na para magtago pa. Wala na ang ipon ko, Teresa. Ang bulong ni Elias, ang mga luha ay muling bumagsak ng walang paalam. Kinuha ni nanay. Lahat. Walang natira para sa operasyon ni Maris. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila sa loob ng bangko. Agad na hinila ni Elias si Teresa palabas ng gusali patungo sa isang tahimik na sulok dahil hindi na niya napigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Agad niyang dinialang numero ng kanyang ina habang ang kanyang tainga ay sinalubong ng sunod-sunod na ring bago ito sinagot sa kabilang linya. Hello? Oh, Elias anak, nakauwi ka na pala ng bahay. Bakit hindi ka pa dumiretso dito? Ang boses ni Aling Brenda sa telepono ay parang walang nangyari. Kalmado at may halong pagkukunwari. Nasaan ang pera ko, Nay? Ang nanginginig na galit na tanong ni Elias, halos pasigaw na ang kanyang tono. Pumunta ako sa bangko kanina. Sabi ng cashier halos 500,000 piso ang na-withdraw kahapon gamit ang pangalan at ID nyo. Nasaan ang pera ko na Sa kabilang linya naging mabilis ang pagbabago ng tono noong matanda. Nawala ang malambing na boses nito at napalitan ng depensiba at bulyaw. Abat talagang nagtatanong ka pa ng ganyan sa sarili mong ina? Ha? Ganito na ba ang itinuro sa'yo ng mga taga-ibang bansa? Kinalimutan mo nang ako ang nagpalaki sa'yo. Ang depensa ni Aling Brenda, pilit na dinadaan sa galit ang sariling kasalanan. Nay, huwag ninyo akong daanin sa ganyan. Yun ang perang pinagpuyatan ko sa Saudi pera iyon. Para sa kinabukasan namin ni Maris. Bakit ninyo ginalaw ng walang paalam? Wala akong pinag-usapang walang paalam. Ang bulyaw pabalik ng matanda. Ginagamit ko ang pera mo para sa pamilyang ito. Si Arnel, ang kapatid mo, ayon nagkaproblema sa negosyo, kinailangang bayaran ng mga utang para hindi makulong. Gusto mo bang mabulok sa kulungan ng kapatid mo habang inaatupag mo ang babaeng iyan na mamamatay na rin naman? Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Elias sa narinig. Si Arnel, ibinigay mo ang ipon ko kay Arnel para sa mga sugal at kalokohan niya. Nay, nag-aagaw buhay sa ospital ang mapapangasawa ko. Kailangan namin ang perang yon para sa operasyon ni Maris. Wala akong pakialam sa babaeng yon. Ang huling sigaw ni Aling Brenda bago nito ibinaba ang telepono ng may malakas na kalabog. Tut! Tut! Nakatitig si Elias sa screen ng kanyang telepono na namatay ang tawag. Nanigas ang kanyang katawan. Ang sarili niyang ina ang humadlang sa kaligtasan, babaeng mahal niya. Tumingin siya kay Teresa na tahimik na umiiyak sa tabi niya. Ang mga mata nito ay puno ng awa, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Elias, anong gagawin natin? Ang tanong ni Teresa, ang boses ay nanginginig sa matinding takot. Bago pa makahanap ng sagot si Elias para pag-aani ng loob ng kaasintahan, biglang tumunog ang cellphone ni Teresa. Agad niya itong sinagot, nagbabakas sakaling may magandang balita mula sa doktor. Ngunit habang nakikinig si Teresa sa kabilang linya, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala at ang kanyang telepono ay halos malaglag sa kanyang nanginginig na kamay. Hello po, Doc Oho. Opo, ang nanginginig na sabi ni Teresa habang ang mga luha ay mabilis na bumagsak sa kanyang pisngi. Nang ibaba ni Teresa ang tawag, nakatingin siya kay Elias nang may mga matang blanko sa takot. Elias. Ang tawag niya sa pangalan nito na halos hindi marinig. Tawag ito mula sa ospital, sabi ng doktor. Binigyan na tayo ng ultimatum. Kailangan nating maibigay ang buong deposit para sa operasyon sa loob ng 48 oras.
Kapag hindi natin nabayaran, pupilit nilang ilalabas si Maris sa ICU para ilipat sa ordinaryong ward dahil wala na tayong pambayad. Isang malalim na kadiliman ang lumamon sa buong paligid ni Elias. Ang 24 na oras ay naging isang napakabilis na takbo ng kamatayan at wala na silang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang 4 oras ay parang mabilis na pagpatak ng buhangin sa oras-oras na orasan ng kamatayan. Sa loob ng sumunod na araw si Teresa ay lumibot sa buong barangay upang magbaka sakaling may magpautang kahit maliit na halaga para pandagdag sa deposit ng ospital. Ngunit ang bawat pintuan na kanyang katukin ay parang pinagpala ng lamig at pagtanggi. Ang mga taong dati-rati ay binabati siya ng may ngiti, ay ngayon ay umiwas ng tingin o kaya ay isinara agad ang gate bago pa man siya makalapit. Yung mga chismis na ikinalat ni Aling Brenda ay kumalat sa buong komunidad na parang mabahong usok ng sunog na damo. Sa bawat kanto ng kalye sa tabi ng mga sari-sari store at sa harap ng simbahan ang pangalan ni Teresa at Maris ay pinag-uusapan na may halong pandidiri at pangungutya. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, nagpapanggap lang silang mahirap pero gustong masilo ang yaman ng balikbayan. Ang narinig ni Teresa na bulong ng isang kapitbahay habang naglalakad siya sa tabi ng tindahan. Niloloko lang nila ang pamilya ni Aling Brenda. Naramdaman ni Teresa ang paghapdi ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Wala siyang panahon para pakinggan ang mga kasinungalingan ng iba. Ang mahalaga ay ang tibok ng puso ni Maris sa loob ng ICU. Subalit, gaano man katibay ang kanyang loob, ang realidad ay malupit. Walang sino man ang nagpahiram sa kanya kahit isang piso. Natatakot ang mga tao na baka madamay sila o baka maniwala sila sa banta ni Aling Brenda na ang sino mang tumulong sa magkapatid ay kalaban ng pamilya Navarro. Samantala si Elias ay pilit ding naghahanap ng paraan. Sinubukan niyang manghiram sa kanyang mga lumang kaibigan at kasamahan sa trabaho noon bago umalis ng bansa, ngunit karamihan sa kanila ay may kanya-kanya ring pamilya at walang sapat na ipon para magpautang ng $250,000 sa loob lamang ng isang araw. Ang galit ni Elias sa kanyang sarili ay umabot sa sukdulan. Naramdaman niyang napakahina niya sa kabila ng 5 taong pagbabanat ng buto sa disyerto. Teresa, pasensya na. Walang nagpahiram sa akin. Ang sabi ni Elias habang nakayuko sa labas ng ospital, ang boses ay basag sa matinding frustration. Sinubukan ko ang lahat pero sarado ang mga pinto para sa atin ngayon. Huminga ng malalim si Teresa, pinilit ngumiti ng mapait upang pag-aani ng loob ng lalaki kahit na ang kanyang sariling dibdib ay parang pinipiga. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Elias. Ginawa mo ang lahat. Ako na ang bahala rito. Anong ibig mong sabihin? Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera sa loob ng ilang oras na lang? Nag-aalalang tanong ni Elias. May paraan pa. Ang maikling sagot ni Teresa bagamat inilihim niya ang totoong plano sa binata dahil alam niyang tututol ito ng totoo. Nang gabing iyon, habang si Elias ay nakatutok sa pag-aalaga at pagbantay kay Maris sa ospital, si Teresa ay tahimik na umuwi sa kanilang lumang bahay. Nilapitan niya ang lumang kahon sa ilalim ng aparador kung saan nakatago ang huling natitirang dokumento ng pamilya, ang titulo ng lupa ng lumang bahay na minana pa nila sa kanilang mga magulang. Ang bahay na ito ang tanging saksi sa kanilang kabataan, ang huling alaala na nagbibigay sa kanila ng dignidad at kanlungan. Alam ni Teresa ang panganib. Ang taong kanyang pupuntahan ay kilala sa buong lalawigan. Bilang isang mapagsamantalang manghuhuthot, isang kilalang nagpapautang ng mataas na interes na kayang sipsipin ang buong ari-arian ng isang pamilya sa loob lamang ng ilang buwan. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kung ang pag-alok sa kanilang tanging tahanan ang kapalit upang manatili sa buhay si Maris, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Hawak ang lumang brown envelope na naglalaman ng titulo,
Lumabas si Teresa ng bahay habang ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap hudyat ng isa pang mabigat na unos na paparating sa kanilang buhay. Ang madilim na gabi ay dinala si Teresa hindi lamang sa bangko kundi sa isang maliit madilim na pawn shop at sanglaan sa kabilang bayan kung saan hindi siya kilala ng marami. Ang tanging natitira na lang sa kanya na may halaga maliban sa kanilang maliit na lupa ay ang lumang gintong kwintas ng kanyang yumaong ina, ang tanging pamana na isinuot ng kanyang ina sa kanyang leeg noong araw ng kasubuan nito. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang inilalagay sa ibabaw ng salamin ng counter ang maliit na pulang kahon. Ang pamilyar na kislap ng lumang ginto ay parang sumasalamin sa mga luha na kanina pa nakaraos sa kanyang mga mata. Para sa kanya ang kwintas na ito ay sagrado. Ito ang huling yakap ng kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, ang buhay ni Maris ay mas mahalaga kaysa sa anumang alaala. Kung kailangan niyang isanla ang huling piraso ng kanyang dangal, at nakaraan para lamang tumibok muli ang puso ng kanyang kapatid, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Magkano ang patong dito, Inday? O kaya ibenta mo na lang sa akin kung gipit ka talaga, ang malamig na sabi ng matandang tagasuri ng sanglaan habang sinusuri ang kwintas gamit ang maliit na lente. Bago pa makapagsalita si Teresa para sabihin ang halagang kailangan niya para sa pambili ng gamot sa ICU, isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpalamig sa hangin sa loob ng maliit na tindahan. Aha. Kaya pala nagmamadaling lumabas ng bahay ang babaeng ito, may tinatangay na palang nakaw. Ang boses na iyon ay tumusok sa tainga ni Teresa. Paglingon niya, nakita niya si Aling Brenda na nakapamewang sa pinto, kasama ang kanyang paboritong anak na si Arnel at dalawang kapitbahay na ginawang saksi sa palabas na ito. Ang mga mata ni Aling Brenda ay nagniningas sa galit at masamang balak. Aling Brenda, ano bang ibig mong sabihin? Ang tanong ni Teresa pilit na pinatatag ang boses habang mabilis na hinarangan ng mga kamay ang kahon ng kwintas. Huwag kang magmaang-maangan dyan, Teresa. Ang sigaw ng matanda habang lumalapit sa counter itinuturo ang gintong kwintas na parang isang ebidensya ng krimen. Yan ang kwintas na binili ni Elias gamit ang pera niya sa abroad para sana sa magiging kasal nila magnanakaw ka. Kinuha mo ang regalong para sa pamilya namin. At ngayon ay isinasanla mo para sa sarili mong kapritsyo or para sa kapatid mong nag-aastang prinsesa sa ospital. Nagbulungan ang mga taong naroroon at ang tagasuri ng sanglaan. Ang mga matang nakatingin kay Teresa ay muling napuno ng hinala at panghuhusga. Ang hiya o kahihiyan ay muling kumuyad sa dibdib ni Teresa, ngunit sa pagkakataong ito, hinaluan ito ng matinding galit. Hindi na siya ang tahimik na babaeng yumuyuko lang kapag inaalipusta. Sinungaling ka, Aling Brenda. Ang mariing sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot kundi sa pag-uulit ng katotohanan. Ang kwintas na ito ay pamana ng aking yumaong ina. Wala itong kinalaman sa pera ni Elias. Huwag na huwag mong dudungisan ang alaala ng nanay ko. Ba't sumasagot ka pa ha? May pasigaw-sigaw ka pang nalalaman, magnanakaw ka naman. Galit na sigaw ni Aling Brenda sabay hila sa braso ni Teresa para agawin ang kahon sa ibabaw ng counter. Ibalik mo sa amin ang para sa amin, Arnel. Kunin mo nga iyan. Mga agawin ni Arnel ang kwintas nang biglang bumukas muli ang pinto ng sanglaan nang may malakas na kalabog. Isang pamilyar na figura ang humarang sa kanilang gitna, si Elias. Ang mukha ni Elias ay bakas ang matinding galit at pagod. Galing siya sa ospital nang malamang umalis si Teresa at sinundan niya ito dahil alam niyang may hindi magandang mangyayari. Tumigil kayo. Ang sigaw ni Elias, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong maliit na tindahan sapat para mapiatras si Arnel at mapatingin si Aling Brenda. Elias, buti dumating ka. Ang pagsusumamo agad ni Aling Brenda. Pilit na pinipiga ang mga luha sa kanyang mga mata para magpakitang tao. Tingnan mo ang babaeng ito, ninakaw ang kwintas na pinaghirapan mo para isanla rito.
Hindi ko na mapapalampas ang kasamaang ito ng mga Villanueva. Tiningnan ni Elias ang kanyang ina nang may mga matang malamig na parang yelo. Wala na ang takot o paggalang na nakasanayan. Ang natitira na lamang ay ang matinding kadiliman ng pagkadismaya. Tumigil ka na, Nay, ang malamig na sabi ni Elias. Huwag kang magsinungaling sa harap ko. Natigilan si Aling Brenda. Anong sinabi mo, kinakampihan mo pa ang magnanakaw na yan kaysa sa sarili mong ina? Alam ko kung kanino ang kwintas na yan. Ang mariing tura ni Elias habang dahan-dahang lumapit sa counter at hinawakan ang kamay ni Teresa para protektahan ito. Noong una naming taon ni Maris bago ako mag-abroad, ipinakita sa akin ni Teresa ang kwintas na ito. Kwintas ito ng kanyang ina, ginawa pa noong dekada 80. Wala itong kinalaman sa pera ko at hinding-hindi binili ng pera ko. Natahimik ang buong tindahan. Si Aling Brenda ay namutla, hindi makapaniwala na ang kanyang sariling anak ay hayagang sumalungat sa kanyang mga kasinungalingan sa harap ng publiko. Elias, binabaliwala mo ang nanay mo para sa kanila. Nanginginig na tanong ng matanda na wala na ng boses sa galit. Hindi ko binabaliwala ang nanay ko, Nay. Ang sagot ni Elias habang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ang binabaliwala ko ay ang mga kasinungalingan at kasamaan na ginagawa mo para lang pagtakpan ang pagnanakaw mo sa ipon ko at para patayin si Maris. Parang sinaksak ng kutsilyo ang dibdib ni Aling Brenda sa harap ng mga kapitbahay. Nawalan siya ng mukhang maihaharap sa mga tao. Ngunit sa halip na magsisi ang kanyang hiya, ay napalitan ng isang mapanirang galit. Itinuro niya si Elias at si Teresa ng may nanginginig na daliri. Sige, ipinaglalaban mo ang mga babaeng iyan, ha? Ang sigaw ni Aling Brenda, ang boses ay pumipiyok sa galit habang paatras na lumalabas ang sanglaan kasama si Arnel. Tandaan mo ang araw na ito, Elias. Kung aalis ka at pipiliin mo sila, huwag ka nang babalik kailanman sa bahay ko. At kalimutan mo nang may ina ka pa. Hindi sumagot si Elias. Hinayaan niyang lumabas ang kanyang ina, habang ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Tumingin si Elias kay Teresa, dahan-dahang kinuha ang pulang kahon sa counter at ibinalik ito sa mga kamay ng nag-iiyakang babae. Tara na, Teresa. Ang mahinang sabi ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kalmado ng determinasyon. Magkasama nating ililigtas si Maris. Sabay silang lumabas ng sanglaan, iniwan ang mga mapanghusgang matang, nakatingin sa kanilang likuran, patungo sa isang kinabukasang sila na mismo ang bubuo ng walang bahid ng sinumang mga api. Ang gabi sa labas ng ospital ay tahimik, tanging ang ihip ng hangin, at ang malayong tunog ng mga sasakyan sa kalsada ang sumasabay sa mabibigat nilang paghinga. Pagkatapos ng insidente sa sanglaan, bumalik sina Elias sa Provincial Hospital na may dalang kakaibang klase ng kalmado, isang kalmadong galing sa pagtanggap sa realidad na wala na silang matatakbuhan kundi ang isa't isa. Magkatabi silang nakaupo sa mahabang bakal na upuan sa labas ng ICU. Si Elias ay nakatingin sa kanyang mga palad na may galos, habang si Teresa ay tahimik na pinupunasan ng pulang kahon ng kwintas ng kanyang ina. Pasensya ka na, Teresa, basag ni Elias. Sa katahimikan ng boses ay mahina ngunit puno ng sinseridad. Dahil sa pamilya ko, naranasan mo ang pinakamatinding kahihiyan at hirap ngayong pag-uwi ko. Dapat ay sinalubong ka namin ng saya, pero kasakit at luha ang ibinigay namin sa'yo. Umiling si Teresa, dahan-dahang itinuon ang tingin kay Elias. Huwag mong sabihin iyan, Elias. Hindi kasalanan mo ang mga desisyon ng nanay mo. Ang mahalaga ay nandito ka ngayon. Pinatutunayan mong ang pagmamahal mo kay Maris ay totoo at hindi kayang sirain ng pera o ng kasinungalingan. Ngumiti si Elias ng mapait, ngunit may halong ginhawa. Hinawakan niya ang balikat ni Teresa hindi bilang hipag, kundi bilang isang tunay na kapatid. Sa sandaling iyon ang kanilang ugnayan ay naging isang matibay na pader. Laban sa lahat ng unos na nagtangkang gumiba sa kanila. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng ICU.
Isang nurse ang lumabas na may dalang magandang balita. Kayo ba ang pamilya ng pasyente sa loob gising na si Maris? Hinahanap niya kayo. Parang nabuhayan ng loob ang dalawa. Agad silang nagsuot ng malinis na gown at pumasok sa malamig na silid ng ICU. Doon sa ilalim ng puting ilaw at sa gitna ng serye ng mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga, nakita nila si Maris. Mukha itong maputla at payat, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kanila ng may mahinang liwanag ng buhay. Lumapit si Elias, dahan-dahang hinawakan ng nanginginig na kamay ni Maris at hinalikan ito ng buong pagmamahal. Nandito na ako, Maris. Huwag kang mag-alala, gagaling ka. Magkasama na tayo. Ngumiti si Maris, mahina at putol-putol ang boses. Narinig ko. Ang boses mo, Elias. Akala ko. Hindi na kita makikita bago ako mawala. Huwag mong sabihin iyan. Pag-aalaw ni Teresa habang lumapit at hinaplos ang pisngi ng kapatid. Lalaban ka, Maris. May pera na para sa operasyon mo. Tinulungan tayo ni Elias. Malalampasan natin ito. Mahinang umiling si Maris, pinilit na magsalita ng may nalalabing lakas. Ate, Elias, huwag ninyong isakripisyo ang lahat para sa akin. Kung oras ko na, tanggap ko na. Ang mahalaga, magkasama kayong dalawa at alam kong mahal ninyo ang isa't isa. Mahal kita, Maris, at walang ibang mamahalin kundi ikaw, ani Elias, habang pilit pinipigilan ng kanyang mga luha. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-isip ng masama. Kailangan mong lumakas para sa kasal natin. Tumango si Maris, bahagyang gumaan ang kanyang mukha bago ito dahan-dahang ipinikit dahil sa panghihina. Bago tuluyang makatulog, bumulong ito. May maliit na kwaderno sa ilalim ng unan ko sa bahay. Nandoon ang mga pangarap ko. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan silang lumabas ng nurse upang magpahinga muna dahil hihina na naman ang bisita. Dahil doon, nagpreseta si Teresa na umuwi muna saglit sa kanilang lumang bahay upang kumuha ng ilang damit para kay Elias at hanapin ang maliit na kwaderno na binanggit ni Maris. Ngunit pagdating ni Teresa sa tapat ng kanilang lumang bahay, napatigil siya sa paghakbang. Ang tahimik na gabi ay nabalot ng kaba. Ang pintuan ng kanilang bahay ay nakabukas ng bahagya at ang lumang kandado ay nakabulagta sa sementadong sahig, wasak at basag. Nanginig ang mga kamay ni Teresa habang itinulak ang pinto. Madilim sa loob, ngunit sa tulong ng liwanag ng buwan, mula sa bintana nakita niyang ang buong kabahayan ay hinalughog ang mga aparador. Ay nakabukas ang mga damit ay nakakalat at ang kahon sa ilalim ng higiyah ni Maris ay wala na sa kinatatayuan nito. Akin na iyang bag na yan, Teresa. Sigurado akong nandyan itinago ang titulo ng lupa na bibilhin sana ni Elias para sa kasal nila. Ang matinis at eskandalosang boses ni Aling Brenda ay umaling-aungaw sa tahimik na pasilyo ng ospital kasabay ng pilit na pag-agaw niya sa lumang shoulder bag ni Teresa. Kararating lamang ni Teresa mula sa kanilang bahay na natagpo ang hinalughog. Wala siyang inaksayang oras at agad na kinuha ang maliit na kwaderno sa ilalim ng kutsyon ni Maris bago mabilis na tumakbo pabalik sa ospital. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit kay Elias, hinarang na siya ni Aling Brenda at Arnel. Bitawan niyo ako. Wala kayong karapatan sa mga gamit ko. Sigaw ni Teresa habang buong lakas na nakipaghilahan kay Aling Brenda. Arnel, tulungan mo ako. Kunin mo ang bag sa magnanakaw na ito. Alam kong kinuha niya ang mga papeles ng kuya mo. Utos ng matanda sa kanyang bunsong anak na halatang bigo sa paghahanap sa bahay ng mga Villanueva at ngayon ay desperadong makuha ang bag ni Teresa. Nakita ni Elias ang kaguluhan mula sa kabilang dulo ng pasilyo at mabilis na tumakbo palapit. Anong ginagawa niyo, Arnel? Bitawan mo siya. Sigaw ni Elias, ang mukha ay nag-aapoy sa matinding galit. Ngunit huli na ang lahat. Sa tindi ng paghila ni Arnel, biglang narinig ang malakas na pagkapunit ng lumang tela. Paak. Bumigay ang strap at ang sirang zipper ng bag ni Teresa.
Nagliparan ang mga laman nito, ilang barya, lumang panyo, mga resibo ng gamot, at isang maliit na kwadernong balat na may kupas na kulay. Bumagsak ang kwaderno nang nakabukas sa sementadong sahig eksakto sa mismong paanan ni Elias na humahangos palapit. Mula sa gitna ng kwaderno nahulog ang isang lumang litrato, isang Polaroid picture nina Elias at Maris noong huling kaarawan ng dalaga bago umalis ang binata patungong Saudi. Napatigil ang lahat, nangunot ang noo ni Elias. Dahan-dahan siyang yumuko at inabot ang kwaderno. Nang makita ni Aling Brenda ang pamilyar na balat ng kwaderno, biglang namutla ang kanyang mukha. Naalala niya ang araw na pinuntahan niya si Maris sa bahay nito, ang araw na nakita niya itong nagsusulat sa mismong kwadernong iyan bago niya inalipusta ang dalaga. Elias, akin na yan basura lang ng mga hampas lupa yan. Natatarantang sigaw ni Aling Brenda at akmang hahablutin ang kwaderno mula sa kamay ng anak. Subalit malamig na tinabig ni Elias ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, walang bakas ng paggalang o awa. Huwag mong hahawakan ito, mariin niyang banta na nagpaatras kay Aling Brenda. Tumayo si Elias ng tuwid, hawak ng mahigpit ang kwaderno. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang maliliit at maayos na kumpas ng ballpen sa mga pahina. Sulat kamay ito ni Maris. Ang mga pahina ay kulubot bakas, ang mga luhang pumatak habang isinusulat ang bawat salita. Nagsimulang magbasa si Elias at sa bawat linyang kanyang daanan, tila may isang malamig na kamay na pilit na dumudurog sa kanyang puso. Pebrero 4, araw ng mga puso. Inaasahan kong tatawag si Elias pero iba ang dumating. Dumating ang nanay niya. Nalaman ni Aling Brenda ang tungkol sa lumalala kong sakit sa puso. Akala ko maiintindihan niya ako, akala ko kikilalanin niya akong pamilya. Pero nagkamali ako. Sinabi niya sa akin na pabigat lang daw ako isang lumpo at may sakit na linta na sisira sa pangarap ng anak niya. Pinilit niya akong hiwalayan si Elias. Tinawag niya akong walang hiya. Sumikip ang dibdib ko sa tindi ng sakit at hirap sa paghinga, pero mas masakit ang mga salita niya. Gusto ko lang namang mabuhay para kay Elias, pero bakit ang sama ng tingin sa akin ng nanay niya, Ate Teresa? Patawarin mo ako pero kailangan nating ilihim ito kay Elias. Ayaw kong itakwil siya ng sarili niyang ina nang dahil lang sa akin. Huminto sa pagbabasa si Elias. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi dahil sa lamig ng aircon sa ospital, kundi sa isang matinding pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak, bumabagsak mismo sa mga pahinang sinulatan ng babaeng kanyang pinakamamahal. Humarap siya kay Aling Brenda. Wala nang pagmamahal sa kanyang mga mata kundi purong pagkasuklam. Pinuntahan mo siya. Nanginginig ang boses ni Elias, ang tono ay mababa, ngunit nakakapanindig balahibo. 6 na buwan na ang nakakaraan. Noong mga panahong nagsisimula palang lumala ang sakit niya, pinuntahan mo siya para saktan at bantaan. Napalunok si Aling Brenda. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot sa sariling anak. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang pagiging mapagmataas. Peke iyan. Gawa-gawa lang iyan ng magkapatid na iyan. Ginaya ni Teresa ang sulat ng kapatid niya para sirain tayo, Elias. Huwag kang magpapaniwala sa mga sinungaling na iyan. Tama, nanay. Sumabog ang malakas na sigaw ni Elias na umaling-aungaw sa buong pasilyo, dahilan upang mapatigil ang mga nurse at doktor sa kalapit na istasyon. Kilala ko ang sulat ni Maris. Kilala ko ang amoy ng litratong ito. Niloko niyo ako. Kinuha niyo ang pera ko para ibayad sa sugal ni Arnel. Siniraan niyo si Teresa sa buong barangay. At ngayon nalaman kong kayo mismo ang nagtulak kay Maris sa kamatayan. Bawat salita ni Elias ay parang mga balang tumatagos sa pagkatao ng kanyang ina. Hinawakan ni Elias ang kanyang dibdib. Parang siya mismo ang nawawala ng hininga. Sana ako na lang ang namatay sa Saudi kaysa umuwi para matuklasan na ang mismong ina ko ang nagpahirap sa babaeng papakasalan ko. Wala na akong ina, Aling Brenda. Wala na kayong anak.
Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hatol na tuluyang pumatay sa ugnayan nilang mag-ina. Napatakip sa bibig si Aling Brenda, hindi makapaniwalang itatakwil siya ni Elias sa harap ng maraming tao. Maging si Arnel ay napayuko sa takot. Si Teresa ay tahimik na lumuluha na ramdaman ng bigat ng naging desisyon ni Elias. Ngunit alam niyang ito ang huling hakbang para lumabas ang katotohanan. Bago pa man makapagsalita muli si Aling Brenda upang magmakaawa, isang matinis at nakakabinging alarma ang biglang tumunog mula sa loob ng ICU. Beep! Beep! Code blue sa ICU bed 4. Sigaw ng isang nurse habang mabilis na tumatakbo papasok sa kwarto ni Maris. Nanlaki ang mga mata ni na Elias at Teresa. Sabay silang tumakbo palapit ni sa salamin ng ICU. Nakita nila ang katawan ni Maris na nanginginig at naghihingalo habang ang mga doktor ay mabilis na nagkakabit ng defibrillator upang ibalik ang normal na tibok ng kanyang puso. Maris, lumaban ka, parang awa mo na. Umiiyak na sigaw ni Teresa habang nakadikit ang mga palad sa malamig na salamin ng ICU. Sa gitna ng kaguluhan, matinding kaba at atensyon ng mga gwardya sa nag-aagaw buhay na pasyente, pasimpleng umatras si Aling Brenda. Hinila niya si Arnel sa manggas at tulad ng mga duwag na walang paninindigan, mabilis silang tumakas palabas ng ospital. Tinakasan ng mga kasalanang unti-unting sumisingil sa kanilang buhay. Ang may tinis na tunog ng monitor sa loob ng ICU ay parang isang patalim na patuloy na sumusugat sa pandinig ni na Elias at Teresa. Matapos ang ilang minutong tila habang buhay na paghihintay, lumabas ang head doctor. Mula sa kwarto, pawis na pawis at seryoso ang mukha. Na-revive natin siya pero hindi na natin pwedeng patagalin pa rin. Mabilis at formal na paliwanag ng doktor. Ang tinig ay puno ng autoridad ng isang taong sanay sa buhay at kamatayan sa isang pampublikong ospital sa probinsya. Bumigay na ang balbula ng puso niya. Kailangan natin siyang isalang sa emergency valve replacement surgery sa loob ng 2 oras. Kung hindi, baka hindi na niya kayanin ang susunod na atake. Kailangan nating ihanda ang operating room, pati na rin ang malaking halaga para sa mga materyales at bayad sa siruhano. Nanginig ang mga tuhod ni Teresa, halos mapaupo siya sa sahig kung hindi lang siya naalalayan ni Elias. Ang halagang binanggit ng doktor ay mas malaki pa sa kikitain niya sa buong buhay niya sa paglalaba at pagtitinda. Ngunit walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Elias. Gawin niyo na po ang operation, Doc. Ako ang bahala sa bayad, ilalabas ko ang pera ngayon din. Nang umalis ang doktor upang ihanda ang pasilidad, mabilis na kinuha ni Elias ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Lito, isang matalik na kaibigan, at kapwa OFW, na alam niyang may kakayahang bumili ng ari-arian ng mabilisan. Inalok niya ang kapirasong lupa na binili niya sa Bulacan, ang lupang pinangarap nilang tayuan ng bahay ni Maris sa halagang mas mababa kaysa sa orihinal nitong presyo kapalit ng agarang cash. Pumayag si Lito at nagkasundong magkita sa barangay hall upang formal na magpirmahan sa harap ng kapitan upang maging legal at mabilis ang transaksyon. Dito ka lang, Teresa. Bantayan mo si Maris, babalik ako, dala ang pera. Utos ni Elias bago mabilis na tumakbo palabas ng ospital. Ngunit ang balita ng pagbebenta ng lupa ay mabilis na umabot sa pandinig ni Aling Brenda. Dahil sa pagiging tsismosa at pagkakaroon ng mga koneksyon sa mga tambay na kaibigan ni Arnel, nalaman agad ng matanda ang plano ni Elias. Ang lupang yon ay nakapangalan sa kanila pareho bilang mag-ina, isang patakaran na ginawa ni Elias noon dahil wala siyang asawa nang bilhin iyon. Kailangan ni Elias ang pirma ng kanyang ina para mailipat ang titulo. Nang dumating si Elias sa barangay hall, naabutan niya si Aling Brenda na nag-aamok sa harap ng lamesa ni Kapitan. Hindi ako papayag, lupain ko rin iyan. Walang karapatan ng batang iyan na ibenta ang lupa para lang sa isang babaeng mamamatay na. Pasigaw na reklamo ni Aling Brenda habang pinapaypayan ang sarili, pilit na ginagawa ang sarili bilang biktima sa paningin ng mga opisyal ng barangay. Pumasok si Elias sa opisina, ang mukha ay matigas at walang emosyon. Hindi na siya ang masunuring anak na laging yumuyuko. Siya ngayon ay isang lalaking lalaban hanggang kamatayan para sa babaeng mahal niya.
Elias, nandito ka na pala. Bungad ni Kapitan Bakas ang pag-aalala sa muka. Ayaw pumirma ng nanay mo sa deed of sale na inihanda ni Lito. Paano natin ito itutuloy? Humarap si Elias kay Aling Brenda. Pumirma na kayo, Nay. Wala na tayong oras. At bakit ako pipirma? Para ibigay mo sa mga Villanueva ang yaman natin. Hinding-hindi. Bulyaw ng matanda, taas noo pa ring nakikipagmatigasan. Sa halip na makipagsigawan, tahimik na dumukot si Elias sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang nakatuping papel mula sa bangko, ang bank statement na nagpapakita ng illegal na pag-withdraw ni Aling Brenda at ang peking pirma na ginamit nila ni Arnel para makuha ang buong ipon ng kanyang anak. Ibinagsak ito ni Elias sa ibabaw ng lamesa ng kapitan. Kapitan, tingnan niyo po yan. Malamig na utos ni Elias. Peke ang pirma ko dyan. Kinuha nila ni Arnel ang halos kalahating milyong piso sa joint account namin nang wala akong pahintulot habang nasa abroad ako. Pagnanakaw iyan at falsification of public documents. Namutla si Aling Brenda. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang bulang tinusok ng karayom. Tiningnan siya ni Elias nang may nanlilisik na mga mata. Ang bawat salita niya ay mabigat at puno ng autoridad. Ngayon ay mamili kayo. Pipirmahan niyo ang papel na ito para maibenta ang lupa at mailigtas si Maris. O ngayon din sa harap ni Kapitan magsasampa ako ng formal na reklamo. Ipapakulong ko si Arnel para sa estafa at pagnanakaw. Alam nating pareho na hindi makakatagal sa kulungan ang paborito ninyong anak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina ng barangay. Ang banta ay totoo at alam ni Aling Brenda na hawak ni Elias ang alas. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ginamit ni Aling Brenda ang kanyang huling sandata, ang kanyang peking pag-iyak. Lumuhod siya at humagulgol. Elias, anak, parang awa mo na huwag mong ipakulong ang kapatid mo. O na pipirma na ako. Huwag lang ang kulungan. Wala nang epekto kay Elias ang mga luha ng ina. Inusog niya ang papel ng pag-aproba sa pagbebenta kasama ng isang asul na ballpen. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Brenda nang kunin niya ang ballpen. Ang tunog ng ballpen na pumipirma at kumakaskas sa ibabaw ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Shhh! Para kay Elias, ang siksik na tunog na iyon ay hindi lang simpleng tinta sa papel. Iyon ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng kaligtasan para sa buhay ni Maris. Nang matapos pumirma si Aling Brenda agad na kinuha ni Kapitan ang papel at formal itong tinatakan. Clag! Ang tunog ng selyo ng barangay ay nagbigay ng pinal na basba sa transaction. Huminga ng malalim si Kapitan at tinapik ang balikat ni Elias. May pait man ang sitwasyon ng pamilya nito, hindi niya mapigilang humanga sa paninindigan ng binata. Mabuhay sana ang mapapangasawa mo, Elias. Bilib ako sa pagmamahal mo sa kanya at sa tatag ni Teresa na sumuporta sa inyo. Ipanalangin natin ang tagumpay ng operasyon. Agad na iniabot ni Lito ang buong halaga ng cash kay Elias. Walang lingon-likod na lumabas si Elias ng barangay hall. Iniwan ang kanyang inang nakaupo at umiiyak sa sahig, mga luhang hindi para sa pagsisisi kundi sa pagkatalo. Mabilis na nakabalik si Elias sa ospital, dala ang pera. Nabayaran agad ang kailangang halaga at walang pagkaantala ay naipasok si Maris sa operating room. 6 na oras. 6 na oras ng nakakabaliw na paghihintay, panalangin at katahimikan. Magkatabi sina Elias at Teresa sa labas ng OR, parehong nakatingala sa pulang ilaw na nakasindi sa itaas ng pintuan. Wala nang salitang kailangang bitawan, ang kanilang mga puso ay iisang sinisigaw. Eksaktong 3:00 ng madaling araw nang biglang mamatay ang pulang ilaw. Bumukas ang mabigat na pintuan ng operating room. Lumabas ang head doctor, halatang pagod na pagod at basang-basa ng pawis ang noo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang surgical mask at huminga ng malalim habang naglalakad patungo kina Elias at Teresa, na ngayon ay parehong nakatayo, nanginginig sa kaba at naghihintay sa hatol ng tadhana. Ang mabigat na pagbuntong hininga ng doktor ay tila isang malakas na ihip ng hangin.
na nagtaboy sa makapal na ulap ng takot na bumabalot sa buong pasilyo ng ospital. Sa pag-alis niya ng kanyang surgical mask, isang maliit, ngunit panatag ng ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha. Naging matagumpay ang operasyon, ang mahinahon niyang pahayag na umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo na parang pinakamagandang musika. Nagawa nating palitan ang nasirang balbula sa puso niya ng walang anumang malalang komplikasyon. Ligtas na si Maris, kailangan na lang niya ng sapat na oras para magpahinga at magpagaling sa recovery room. Bumagsak ang mga tuhod ni Teresa sa malamig na sementadong sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Napahagulgol siya ang mga luhang 6 na buwan niyang itinago sa likod ng pagpapanggap at pagtitiis ay tuluyan ng kumawala. Naramdaman niya ang matitipunong braso ni Elias na umalalay sa kanya pataas. Mahigpit silang nagyakap, parehong umiiyak sa labis na kaligayahan. Para kay Teresa, ang balitang ito ay hindi lamang nangangahulugan ng dugtong buhay para sa kanyang kapatid, kundi isang napakalaking paglaya. Ang mabigat na pasanin ng pananahimik, ang bawat pang-aalipusta at pagyurak sa kanyang pagkatao sa gitna ng palengke. At ang mga gabing wala siyang tulog sa paghahanap ng pambili ng gamot, lahat ng iyon ay nagbunga. Ligtas na ang kanyang pamilya. Napatunayan niyang hindi nasayang ang kanyang pagsasakripisyo bilang isang nakatatandang kapatid. Nang mailipat si Maris sa isang pribadong kwarto, pinayagan silang makapasok sandali. Tahimik ang paligid, tanging ang regular at payapang tunog ng heart monitor ang naririnig. Lumapit si Elias sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng muntik na niyang mawala ng tuluyan. Dahan-dahan hinubad ni Elias ang simpleng gintong singsing na binili niya pa sa Saudi mula sa kanyang sariling daliri. Maingat niyang inilagay iyon sa daliri ni Maris na ngayoy mainit na at may bakas na ng daloy ng buhay. Pangako, bulong ni Elias habang hinahalikan ng kamay ng nobya. Hindi na kita iiwan, Maris. Dito lang ako. Subalit ang tahimik na sandali ng paghilom ay biglang binasag ng isang pamilyar at matinis na boses mula sa labas ng kwarto. Ang eskandalo ay umabot hanggang sa lobby ng ospital. Nasaan ang anak ko, Elias? Ilabas mo ang natirang pera sa pinagbentahan ng lupa. Nagkatinginan sina Teresa at Elias. Kumunot ang noo ng binata, ang kanyang kalmado at mapagmahal na aura ay mabilis na napalitan ng isang matigas at malamig na paninindigan. Dito ka lang, Teresa. Bantayan mo siya, utos ni Elias bago dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa Sun ng ospital, naabutan niya si Aling Brenda na nagwawala sa harap ng information desk. Kasama ng matanda ang ilang mga usiserang kapitbahay na bumisita sa ibang pasyente, ngunit ngayon nakatutok sa ginagawang eksena. Hindi na kontento si Aling Brenda na naibenta ang lupa nang wala siyang nakuhang porsyento. Nalaman nitong may labis pa sa perang ibinayad sa ospital, kaya't desperado itong makuha iyon para kay Arnel. Ayan na pala ang magaling kong anak. Sigaw ni Aling Brenda nang makita si Elias na pababa ng hagdan. Akin na ang sukli sa lupa. Kailangan ni Arnel ang perang iyon pambayad sa mga utang niya. Huwag mong ubusin ang yaman ng pamilya natin. Sa mga babaeng linta na iyan. Sa halip na sumigaw pabalik, na natiling kalmado si Elias. Isang nakakatakot na kalmado. Dahan-dahan siyang naglakad, palapit bit-bit sa isang kamay ang bank statement. At sa kabilang kamay ang maliit na kuwaderno ni Maris. Humarap siya hindi lamang sa kanyang ina kundi sa mga kapitbahay na nakikinig at nanonood sa kanila. Ang mga taong ito ang parehong mga tao na naniwala sa mga paninira ni Aling Brenda kay Teresa. Ngayon oras na para baligtarin ang sitwasyon. Gusto ninyo ng pera, Nay? Malakas at malinaw na tanong ni Elias, sapat para marinig ng buong Sun. Initaas niya ang papel mula sa bangko. Ito ang pera natin. Kalahating $1,000,000 na pinaghirapan ko sa Saudi na ninakaw ninyo ni Arnel habang wala ako. Pineke ninyo ang pirma ko para waldasin sa sugal ng paborito ninyong anak. At nang malaman ninyong babalik ako at kailangan ko ang pera para sa kasal namin ni Maris, anong ginawa ninyo? Nag-umpisang magbulungan ang mga tao.
Ang kay mga matang dating mapanghusga kay Teresa ay ngayon ay lumipat at tumalim kay Aling Brenda. Namutla ang matanda at umatras ng kalahating hakbang. Sinungaling. Huwag mong siraan ang kapatid mo sa harap ng maraming tao, Elias. Ako pa ang naninira. Mapait nang umiti si Elias. Inangat niya ang lumang kwaderno. Gusto ninyong malaman kung bakit nag-aagaw buhay si Maris sa loob. Gusto ninyong malaman kung bakit nilihim ni Teresa ang sakit ng kapatid niya. Binuksan ni Elias ang kwaderno at huminga ng malalim. Binasa niya ng malakas ang mga salitang isinulat ng kanyang nobya, hindi para siraan ang ina kundi para ipagtanggol ang dangal ng pamilya Villanueva. Pinuntahan niya ako. Sinabi ni Aling Brenda na pabigat lang daw ako isang lumpo at may sakit na linta ng seizures sa pangarap ng anak niya. Pinilit niya akong hiwalayan si Elias. Tinawag niya akong walang hiya. Gusto ko lang namang mabuhay para kay Elias pero bakit ang sama ng tingin sa akin ng nanay niya Ate Teresa? Kailangan nating ilihim ito kay Elias. Ayaw kong itakwil siya ng sarili niyang ina nang dahil lang sa akin. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Elias ay parang latigong humahagupit sa pagkatao ni Aling Brenda. Ang pampublikong kahihiyan, ang hiya na matagal niyang ginamit bilang sandata para saktan si Teresa ay bumalik ngayon upang lamunin siya ng buo. Ang mga kapitbahay na nakikinig ay umiling at nagpakita ng pandidire sa matanda. Napakasama pala ng ugali sariling anak ni nakawan para lang sa isugal ng isa bulong ng isang babae sa gilid. Tinangkap pa niyang patayin sa konsensya ang batang may sakit sa puso. Wala siyang kaluluwa, sang-ayon ng isa pa. Hindi nakapagsalita si Aling Brenda. Ang kayabangan niya ay tuluyang gumuho, ngunit ang paghuhukom ng tadhana ay hindi pa tapos. Mula sa entrance ng ospital, pumasok ang 3 pulis kasama ang kapitan ng barangay at isang matipunong lalaki na puno ng tattoo ang kilalang loan shark sa kabilang bayan. Agad na itinuro ng lalaki si Aling Brenda. Ayan siya, iyan ang nanay ng manlolokong si Arnel, pulyaw ng lalaki. Lumapit ang mga pulis kay Aling Brenda. Mrs. Nasa ng anak ninyong si Arnel Navarro. May warrant of arrest siya para sa kasong estafa at grand theft. Tumakas siya tangay ang pera ng mga kasosyo niya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Brenda, tila nabingi sa narinig. Wala ang anak ko, nagtatago siya kasi pinaghahanap niyo. Pero babayaran namin, may pera pa kami. Kukunin ko kay Elias. Malakas na tumawa ang loan shark na nag-aapoy sa galit. Anong babayaran? Wala nang natira sa'yo, matanda. Ninakaw ni Arnel ang lahat ng natitirang alahas at pera mo sa bahay kaninang madaling araw. Tumakas siya papuntang Maynila at iniwan kang nakabaon sa utang namin. Wala kang kwentang ina. Pinalaki mong magnanakaw ang anak mo para iwan ka rin sa huli. Bumagsak ang panga ni Aling Brenda. Mabilis niyang kinapa ang kanyang bag, hinahanap ang maliit na supot ng mga hiyas na palagi niyang dala. Wala. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Walang natira. Ang anak na kanyang ipinagtanggol ang anak na naging dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ni Elias at muntik nang pumatay kay Maris, ang mismong anak na yon, ang tumalikod at nagnakaw ng kanyang huling sentimo. Ang tinawag na karma ay hindi na nag-antay ng bukas. Ito ay dumating na parang delubyo, tuluyang bumagsak sa sahigang matanda. Wala na ang nagmamataas na Aling Brenda. Ang natira na lamang ay isang kaawa-awang nilalang na inalisan ng yaman, dangal at pamilya. Gumapang siya patungo sa paanan ni Elias at umiyak ng mapait, nakahawak sa pantalon ng kanyang panganay. Elias, anak, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Niloko ako ng kapatid mo. Wala na akong pera. Makukulong ako kung hindi mo ako tutulungan. Patawarin mo ako, anak. Nagmakaawa ako sa'yo. Ang humahagulgol na iyak ni Aling Brenda ay umalingaw-ngaw sa lobby, subalit walang kahit isang tao ang nakaramdam ng awa.
Tumingin si Elias sa ibaba, direkta sa mga luhaan at nagmamakaawang mata ng babaeng nagluwal sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang malamig at blankong ekspresyon lamang ang kanyang ibinigay. Wala siyang nakikitang pagsisisi sa mga mata nito kundi takot lamang sa parusa ng batas at sa pagkakabaon sa utang. Dahan-dahan inalis ni Elias ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ina sa kanyang pantalon. Umatras siya ng isang hakbang palayo. Sinabi ko na sa inyo kanina, Aling Brenda. Kalmadong sabi ni Elias, bawat salita ay may dalang pinal na pasya. Wala na kayong anak. Pinili niyo ang daan na ito ngayon, harapin niyo ang dulo nito mag-isa. Tumalikod si Elias. Wala siyang inaksayang segundo upang lumingon pa sa matandang humihiyaw at nagpupumiglas habang kinakausap ng mga pulis para sa investigasyon. Naglakad si Elias pabalik sa pasilyo patungo sa kwarto kung nasaan ang kanyang tunay na pamilya. Iniwan si Aling Brenda upang anihin ang mga lason na kanyang itinanim. Nang makapasok muli si Elias sa kwarto, sumalubong sa kanya ang tahimik ng ngiti ni Teresa. Nawala na ang mabigat na anino sa mga balikat ng nakatatandang kapatid. Ang dangal nila ay malinis na at ang katotohanan ay lumabas na sa liwanag. Lumapit si Elias sa kama at hinawakan ang kamay ni Maris doon sa daliri kung saan nakasuot ang gintong singsing. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil pabalik. Dahan-dahang iminulat ni Maris ang kanyang mga mata. Napakurap siya ng ilang beses laban sa liwanag ng kwarto bago unti-unting pumorma ang isang pagod, ngunit masayang ngiti sa kanyang mga labi. Ate, Elias, ang mahina at paos na tawag ni Maris na tila galing sa isang mahabang panaginip. Klang, klang, klang. Ang masayang pag-aling-awngaw ng kampana ng maliit na simbahan sa Bulacan ay wari, isang awit ng tagumpay na nagtaboy sa lahat ng anino at pangamba na naiwan ng mga madidilim na araw sa loob ng ICU. Matapos ang halos 2 buwan, milagrosong paggaling ni Maris sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ni Teresa at Elias, dumating na rin ang araw na matagal na nilang ipinagdarasal. Sa labas ng lumang bahay ng mga Villanueva, hindi na mga mapanghusgang tingin at bulungan ang sumalubong kina Teresa kaninang umaga. Sa halip na puno ang kanilang maliit na bakuran ng tawanan at bayanihan. Ang mga kapitbahay na dating umiwas at naniwala sa mga kasinungalingan ni Aling Brenda ay isa-isang dumating may dalang mga banderitas, kaldero ng pansit at mga sariwang bulaklak na pinitas mula sa kanilang bakuran. Wala nang salitang kailangang bitiwan upang humingi ng tawad. Ang kanilang presensya at pagtulong sa paghahanda ng simpleng salo-salo ay sapat na upang iparamdam kay Teresa na muli nilang kinikilala ang kanyang dangal at kabutihan. Ngayon sa loob ng simbahan, ang lahat ay nag-aabang. Si Teresa ay nakatayo sa unang hilera ng mga upuan, maayos ang suot at may mapayapang ngiti sa mga labi. Nang tumugtog ang simpleng himig ng gitara, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Pumasok si Maris. Ang suot ng dalaga ay hindi isang mamahaling gown mula sa sikat na designer. Ito ay isang simpleng puting bestida na matiyagang tinahi ni Teresa tuwing gabi. Bagamat payak lumabas ang likas na ganda ni Maris, ang kanyang mga pisngi ay may kulay na muli at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan habang hawak ang isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. Sa dulo ng altar nakatayo si Elias. Simpleng barong Tagalog lamang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng karangalan at ang kanyang mukha ay hindi maikakaila ang labis na pananabik. Habang naglalakad si Maris, naramdaman ni Teresa na gumaan ang kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng luha, ang mga gabing na maluktot siya sa takot, ang mga araw na nilunok niya ang kanyang hiya sa gitna ng palengke, lahat iyon ay nabayaran ng buong buo. Ngunit sa kalagitnaan ng pasilyo, biglang huminto si Maris. Nagtaka ang mga bisita. Humarap si Maris sa gilid, diretso ang tingin kay Teresa at lumapit sa kanyang nakatatandang kapatid. Napakunot noo si Teresa. Maris, bakit hinihintay ka na ni Elias? Ngumiti si Maris, inabot ang magaspang at pinaghirapang kamay ng kanyang ate.
Hindi ako maglalakad papunta sa altar ng mag-isa, ate. Ikaw ang tumayo kong nanay at tatay. Ikaw ang nagdugtong ng buhay ko. Halika, samahan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Teresa at agad na umiling nahihiya sa atensyon ng lahat. Hindi pwede, Maris. Araw mo ito. Ngunit hinigpitan ni Maris ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Mula sa altar tumango si Elias na may malawak na ngiti sumasang-ayon sa nais ng kanyang nobya. Kahit ang matandang pari ay ngumiti at sumenyas kay Teresa na sumama. Wala nang nagawa si Teresa kundi ang umiyak ng mga luha ng kagalakan. Magkahawak kamay na naglakad ang magkapatid patungo sa altar. Bawat hakbang ay isang pagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi kailanman nag-iiwanan. Sa pag-abot nila sa dulo, maingat na inilipat ni Teresa ang kamay ni Maris sa nag-aabang na kamay ni Elias. Halagaan mo siya, Elias. Siya ang buhay ko. Mahinang bilin ni Teresa. Pangako, Teresa. Hanggang sa huling hininga ko, seryoso at madamdaming tugon ni Elias. Umatras si Teresa at naupo pinagmamasdan ng pagpapalitan ng matatamis na sumpaan ng dalawa. Tinatanggap kita, Maris, bilang aking kabiyak, panimula ni Elias habang isinusuot ang singsing sa daliri ng nobya. Sa hirap at ginhawa sa sakit at kalusugan, wala nang anumang pera, kasinungalingan o kasamaan ang makakapaghiwalay sa atin. Tinatanggap kita, Elias, sagot ni Maris habang isinusuot din ang singsing sa binata. Salamat sa hindi mo pagsuko. Salamat sa pagpili sa akin araw-araw. Nang basbasan sila ng pari at formal na ideklarang mag-asawa, isang masigabong palakpakan ng pumuno sa simbahan. Naghalikan sina Elias at Maris, isang halik na selyo ng kanilang tagumpay laban sa malupit na tadhana. Matapos ang misa, lumabas ang tatlo sa simbahan, sinalubong ng init ng hapon at pagbati ng mga tao. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Bulacan, niyakap ni Elias ang kanyang asawa sa isang braso at inakbayan naman niya si Teresa sa kabila. Wala nang nakakabinging ingay ng mga monitor, wala nang masasakit na paratang at wala nang mga luhang puno ng takot. Sa sandaling iyon, nagyakap silang tatlo handang harapin ang kinabukasan ng may buong dangal at pagmamahal. Ang malamig na ihip ng hangin ay nagpapasayaw sa mga dahon ng niyog sa labas ng bakuran, dala ang amoy ng sariwang lupa at kapayapaan na matagal din nilang inasam. Wala nang bakas ng nagdaang unos sa maliit na bahay ng mga Villanueva. Sa balkonahe, tahimik na nakaupo si Teresa habang masayang naggansilyo ng isang maliit na kumot paghahanda para sa hinaharap na pamangkin. Mula sa kanyang inuupuan, tanaw niya ang kanilang pinalaking sari-sari store. Nakangiti niyang pinagmamasdan si Elias na nagbubuhat ng isang kaban ng bigas papasok sa tindahan habang si Maris naman ay masiglang nag-aayos ng mga paninda at nagbibilang ng barya. Ang tawa ni Maris ay kasing liwanag ng araw, isang tunog na minsan ay inakala ni Teresa na hindi na niya muling maririnig. Hati pabili nga po ng suka, tawag ng isang pamilyar na boses. Si Aling Nena, isa sa mga kapitbahay na dumalo sa kasal. Habang nag-aabot ng sukli si Maris, lumapit si Aling Nena sa balkonahe kung nasaan si Teresa. Ibinaba nito ang boses, tila may ibinabalitang mahalaga. Teresa, nanggaling ako sa kabilang baryo kahapon, panimula ng matanda. Nakita ko si Aling Brenda, naku kaawa-awa ang sinapit. Nakatira na lang daw sa isang barong-barong, nagawa sa tagpi-tagping yero malapit sa basurahan. Siya na lang mag-isa namumulot ng mga bote at plastic para may makain. Kinamkam na ng bangko ang bahay nila at yung si Arnel. Hindi na nagpakita mula nang tumakas. Huminto si Teresa sa kanyang pagagansilyo. Isang mahinang pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Walang bakas ng ngiti ng paghihiganti sa kanyang mukha, ni wala siyang naramdamang labis na tuwa sa pagbagsak ng taong muntik ng sumira sa buhay nila. Ipagdasal na lang po natin siya, Aling Nena. Mahinahong sagot ni Teresa, ang boses ay puno ng pagtanggap at kapayapaan. Nakuha na niya ang kabayaran sa mga ginawa niya. Wala na tayong kinalaman doon.
Tumango si Aling Nena humanga sa linis ng puso ng nakatatandang kapatid bago tuluyang nagpaalam. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, isinara na nila ang tindahan. Nagsalo-salo ang tatlo sa isang simpleng hapunan ng sinigang at mainit na kanin. Walang mamahaling kubyertos o marangyang handa, ngunit ang hapagkainan ay punong-puno ng kwentuhan, tawanan at pagmamahal. Ito ang pangarap ni Teresa para sa kanyang pamilya, isang buhay na tahimik, marangal at buo. Pagkatapos magligpit bago pumasok sa kanyang kwarto, lumapit si Teresa sa maliit na altar sa gilid ng sala kung saan nakapatong ang lumang litrato ng kanilang mga magulang. Dahan-dahan niyang inabot ang frame at may lambing na idinikit ang kanyang noo rito na tila nagmamano sa mga yumaong magulang. "Nay-tay," bulong ni Teresa habang pumapatak ang isang luha ng labis na kaligayahan at kapanatagan. "Tinupad ko na po ang pangako ko. Ligtas na ang bunso natin. Masaya na po siya." Sa labas ng gabi sa Bulacan ay binalot ng mga nagniningning na bituin. Sa wakas ang isang babaeng minsan ay inalipusta at pinagkaitan ng dangal ay nakatanggap ng pinakamataas na gantimpala ng tadhana, ang isang buhay na malaya sa mapanirang utang na loob, puno ng tunay na pag-ibig at may malinis na budhi.